Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ang tanang sala, manalig sa balita niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit na maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga kitongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na paniyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat, pakituluyan, at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok sa inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at magandang umaga po sa inyong lahat. Kung kayo yung tatanungin, kung ikaw ang tatanungin, gaano ba katigas ang ulo mo? Kung i-rate mo from 1 to 10, gaano katigas ang ulo mo? Well, kayo lang ang makakapagsabi niyan. And speaking of katigasan ng ulo, halos sa buong lumang tipan, paulit-ulit nating naririnig kung gaano katigas at kung gaano kapasaway ang bayan ng Israel. Magsisisi, ihingi ng tawad sa Diyos, patatawarin, pagpapalain. Pagkatapos, magkakasala na naman. And then, parurusahan, hihingi ng tawad, patatawarin, pagpapalain. Laging ganun yung cycle ng kanilang buhay. Pero lagi din naman silang pinapatawad. Narinig natin ngayon sa ating unang pagbasa, ito na naman. Katigasan na naman ang ulo ng bayan ng Israel ang ating pinag-uusapan. At nagagalit na ang Panginoon.
Pero kahit sa galit ng Panginoon, pinipigilan ng Panginoon ang kanyang galit para sa bayan ng Israel. Narinig natin, hindi ko nawawasakin ng Ephraim. Narinig natin sa unang pagbasa na sinasabi dito, mas malaki ang pagmamahal ng Diyos kaysa galit niya. Mas malaki yung pagmamahal ng Diyos kaysa sa kasalanan ng bayan ng Israel. Ang totoo niyan, kung tutuusin, hindi rin naman talaga laging matigas ang ulo ng bayan ng Israel. Kaya lang, lagi nilang hinahayaan yung sarili nila na maimpluwensyahan ng mga bayan na nasa paligid nila. Ano ba yung kadalasang pagkakamali ng Israel? Ang kadalasan nilang pagkakamali, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. At bakit sila napapasamba sa mga Diyos-Diyosan? Dahil nakapaligid sa kanila ang mga pagano na madalas sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At lagi nilang nami-miss out ang katotohanan na ang Diyos nila ay hindi Diyos-Diyosan. Pero dahil hindi nila nakikita at dahil hindi nila nararamdaman, nababaling yung kanilang atensyon. Ibig sabihin, hinahayaan nilang maimpluwensyahan sila ng kasamaan sa paligid nila. Pero ito yung hindi hinayaan na mangyari ni San Benito. At ngayong araw, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Benito. Siguro kung familiar kayo sa mga Saint Benedict Medal at sa mga Benedictine Cross, malamang may idea kayo kung sino si Saint Benedict, si San Benito. Siya yung ginagamit ng mga exorcist na medalyon at saka yung Benedictine Cross. At kung meron kayo nakitang cross na merong medalya sa gitna, malamang Benedictine Cross yun. At si San Benito, galing siya sa pamilya na meron namang kaya. Nag-aaral siya, pero yung mga kasama niya, yung mga kaklase niya, yung mga kaibigan niya, yung mga pamumuhay nila ay nababalot ng imoralidad, ng mga kasalanan. At syempre, meron tayong tinatawag na peer pressure. At yung mga kaibigan niya, niyayaya siya. Inaanyaya siya na mamuhay din sa imoralidad. Pero hindi hinayaan ni San Benito na mangyari yon. Kaya ang ginawa niya, siya ay umalis sa kanyang bayan. Nagpakalayo-layo siya at naging ermitanyo. Pero hindi doon natapos yung paglalakbay ni San Benito. Dahil doon sa lugar na yon, may mga monghe at gusto siyang gawing abad. Gusto siyang gawing pinuno nila. Pero sa simula, okay sila. Kaya lang ang nangyari, hindi natin alam, pero isang araw na lang, nagalit sa kanya yung mga monghe at binalak siyang lasunin. Kaya lang, sa grasya ng Diyos, nakakaligtas siya. Kaya ang ginawa niya, umalis pa rin siya at tumira ng mag-isa until siya na mismo nagtayo ng mga monasteryo. At marami siyang mga monasteryo na na-develop. Marami siyang naging follower. And in fact, kahit magpahanggang ngayon, karamihan ng mga monasteryo, yung tinatawag na Benedictine rule and Benedictine discipline yung naging modelo. At isa pang kahanga-hanga sa ginawa ni San Benito ay sa pamamagitan niya, nagsimula yung mga tinatawag nating university. Si San Benito din, siya yung naging patron ng mga exorcist, ng mga pagpapalayas ng demonyo, dahil maraming yugto ng kanyang buhay, nakipaglaban siya sa demonyo. Pero lagi siyang ipinag-aadya ng Diyos. Sa atin ngayon, pagbasa sa ating ebanghelyo, narinig natin yung karugtong nung kahapon. Kahapon, narinig natin, tinawag ng ating Panginoon yung 12 apostol at sinugo niya. At ngayon, narito yung kadugtong ng kanilang misyon.
At ano yung kanilang misyon? Pagalingin ang mga may sakit, palayasin ng mga demonyo. Ito rin kung tutuusin, ito rin yung mga naging misyon ni San Benito. At tayo bilang mga Kristiyano, nakikibahagi din tayo sa mga misyon na to. Pero basically speaking, ano ba yung misyon natin bilang mga disipulo at mga apostol ng ating Panginoon? Unang-una, witnessing. Ang tinatawag nating witnessing o pagsaksi. In other words, o sa mas simpleng salita, yung ating pamumuhay bilang Kristiyano. Katulad nung panahon ni San Benito at panahon ng mga Israelita at panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kung titingnan natin yung paligid natin, marami naman talagang bad influence. Maraming nangyayari na masama at madaling sundan. Maraming nangyayari sa paligid natin na hindi maganda pero nauuso. At ang tendency sa atin ay sumama na lang. Total, lahat naman ginagawa yan. Sige, okay lang. Total, marami naman nagsasama na hindi kasal na nakikiapid. Sige, gawin na lang din natin. Total, marami naman dyan nagsusugal, gumagawa ng hindi maganda, nanlalamang sa kapwa. Sige, gawin na lang din natin. Pero anong ibig sabihin ng pagsaksi? Ang ibig sabihin ng witnessing na kahit nasa gitna ng maraming kasalanan sa paligid natin, na kahit na nasa gitna tayo ng kasamaan, tinatawagan pa rin tayo na manatili sa pamumuhay bilang Kristiyano. Manatili sa pamumuhay bilang Kristiyano. At ito yung pagsaksi. At ito yung pagganap sa misyon natin. Dahil ang misyon naman natin, kung hindi man tayo magpagaling ng ating kapwa, kundi man tayo magpahayag ng mabuting balita, kundi man tayo magpalayas ng mga demonyo, sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, nagaganap natin ang ating misyon. At ano yung misyon natin bilang Kristiyano? Na mamuhay katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Mamuhay ng malinis. Mamuhay sa abot ng ating makakaya, sa lahat ng ating ginagawa nang hindi nagkakasala. Na kahit na yung iba ginagawa mali, tayo mamuhay pa rin ng tama. Na kahit na yung iba nagsisinungaling, tayo mabuhay pa rin sa katotohanan. Na kahit na halos lahat sa paligid natin gumagawa ng masama, manatili pa rin tayo sa mabuti. Yun ang pagiging saksi. Yun ang pagiging Kristiyano. Yun ang pagiging alagad ng ating Panginoon. At isa sa mga misyon na ginawa ni San Benito at ng mga apostol ay ang magpalayas ng mga demonyo. Siyempre tayo bilang mga simpleng tao, wala naman tayong kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo sa mga inaalihan ng mga demonyo. Pero may iba't ibang demonyo na pwede nating malabanan. May iba't ibang demonyo na pwede nating maalis. May demonyo ng katamaran, may demonyo ng tsismis, may demonyo ng kasalanan, demonyo ng kahalayan, demonyo ng cellphone, demonyo ng kung ano-ano pa. At kung susuriin natin yung buhay natin, maraming demonyo yung nasa buhay natin na kayang-kaya naman nating paalisin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating buhay, mga kapatid, tingnan natin si San Benito. Siya ang ating modelo ngayon, na kahit sa gitna ng kasalanan at kasamaan, nagawa niyang umalis, nagawa niyang iwasan. At tingnan din natin yung buhay ng mga apostol, na tinawag para magmisyon. At hindi lang sila yung mga apostol at alagad ng ating Panginoon, dahil tayong lahat bilang Kristiyano ay patuloy na tinatawag, hindi lang maging mga disipulo, kundi maging mga apostol ng ating Panginoon. At katulad nila, tinatawagan tayo para maging saksi, para mamuhay bilang mabuting Kristiyano. At
Katulad nila, tinatawagan din tayo na paalisin, palayasin yung mga demonyo sa buhay natin. Amen.